Mahal nga mahal ako ng mga kapitbahay, di ba? Narito ang video para malaman ko ang rotator ko ang nanalo ng unang pwesto sa pinakamalaking tow show. At alam mo pare, kung hindi ako manalo ng unang pwesto, sasabihin ko na agad sa'yo, saludo ako sa kung sino man ang tatalo sa akin. Dahil tol, siguradong matindi ang dala mo. Seryoso ako dyan pero katuwaan lang ito. Nagtotow kami para sa mga 30, 40, 50 iba pang kumpanya ng towing. Kampante sila na di namin kukunin account nila, kaya lagi kaming tumutulong. Sana ang pinakamagaling na tao o tsak ang manalo. Sa tingin ko, may isang daan sa kompetisyon, parang may isa dati sa Florida. Kaya sa totoo lang, dahil sa laki nito, maganda talaga ang itsura ng track na yon. Hindi ko naman mamasamahin kung matalo ako sa isang daan sa totoo lang. Bukod pa dyan, ibig kong sabihin, ginawa ko ito para sa sarili ko. Hindi ito para sa isang particular na event lang. Tingnan mo to, alam na lahat kung gaano kamahal sa Vegas. Sabi nga, nasa $13 na ang isang pote ng tubig doon. Kaya, nandito ang Set Power na magbibigay sa akin ng pagkain at inumin habang papunta. Well, hindi naman lahat na nandito. Pakita ko lang sa'yo. Meron tayong Gatorades at kung ano-ano pa. Kinuha ko lang to kasi kasya dito. Coffee creamer para sa dala kong coffee machine, bote ng tubig at energy drink. Nilagay ko yung ice pack divider ko para mas malamig. Kahit pwede namang i-adjust ang temperatura dito. Pwede rin gawing sobrang lamig, may Bluetooth pa at iba pa. Pinapakita ko lang yung luma kong modelo, pero may lalabas na silang bagong ice pack. 2.0 na kasya sa bagong insulated na takip at ino-offer ito bilang upgrade sa dagdag na 99 cents lang. Sana makatrabaho ko sila kung maganda ang takbo ng video o ng affiliate link at makapagbigay pa ako ng mas maraming raffle at premyo. Mamimigay din sila ng isa nito. Halimbawa, isasara ko muna ito para sa video, pero pwede kang makakuha ng RF20 na ipaparaffle nila. Ang dali ng contest kaya nakalimutan ko pa. Kukunin ko lang phone ko, ayan, nahanap ko na. I-follow lang ang Set Power sa Instagram, @setpower. Lalagay kong link sa description. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-picture kasama ang truck mo kasi hindi lang ito para sa mga truck. Yung una kong nag-viral at sobrang daming nabenta ay yung orange, yung 16 quart na bersyon. Maganda yon para sa mga kotse. Inilagay ko yun sa likod ng Aston Martin ko 2 linggo, ang Astig. Pero yung Set Power RF, 20 core. Ganito, itsura. Pwede mo ilagay sa SUV, trunk o kahit saan. Astig at maganda para sa camping o beach. Sobrang gaan. Kunan mo ng picture, itag ang Set Power, tapos pipili sila ng random winner. Ganon, hindi mukhang daya. Sigurado akong hindi ako nandadaya at nag-live giveaways na ako kung saan ipinapakita ko lahat. Hindi ako kilala sa ganyan, pero para siguradong patas, sila mismo ang pumili ng mananalo. At dahil marami na akong ginagawa na raffle, tingnan nyo ito by the way, para ito sa tow show. Inayos ko yan kagabi. Kaya kung makita nyo ako at gusto nyo ng sombrero o beanie, lapitan nyo lang ako at ipapamigay ko yan. Kapag bibili kayo, gamitin ang affiliate link para ma-track. Mas maraming ma-track, mas madaming raffle at giveaways. May spring sale mula ika-24 hanggang ika-30. Lalabas na ang video na ito bago yon. Kasi ngayon ay ika-21 pa lang. Kaya pagdating ng sale, tingnan nyo na agad. Kung nanonood ka sa TV at di magamit ang link, okay lang. Sa checkout, ilagay lang Pepe's Towing. O komento na, "Uy Josh, bumili ako." Heto ang order ID ko, isasali kita sa raffle ko. Ano mang hindi mapamigay sa tow show, tulad ng t-shirt at coffee mug, ipaparaffle ko ulit. Bro, ang saya sa Vegas. Malapit na tayo. Parang daan-daang milyang disyerto, tapos biglang Vegas agad. Walang dahan-dahan, basta biglang nasa state line ka na. Magsugal na tayo. Sana may parking para sa check yung hotel na nakuha natin. Kung wala, magiging mahirap kasi tinanggal ko yung sleeper. Kaya sana suwertehin tayo. Ang pinakamasarap sa pagmamaneho ng track ay kapag nakakahanap ka ng magagandang truck stop. Sa YJ, laging maganda ang truck stop, malinis ang banyo at maraming pagkain. Na-miss ko talaga yung 40 na freeway para sa mga nakakaalam. Maraming truck stop sa magkabilang panig. Bawat exit kitang-kita, ang ganda dito. Magdasal ka na lang. Sasabihin ko sa iyo kung bakit ako kinakabahan para sa tow show. Dapat hanggang 25% lang ang diesel sa tank mo. Kung hindi, di ka makakasali sa show. Papupuntahin ka nila para ubusin muna ito. Parang safety hazard daw kasi indoor ito. Kaya medyo pinilit ko na lang. Nakakatawa kasi isipin ang susunod sa akin na ginastos ko lahat ng pera ko sa truck. Kaya $55 lang nailagay kong diesel. Para sa $58 hindi na masama.
Nagawa natin to, Vegas. Nagawa natin to. Ito ang istruktura. Sa Grandview tayo kasi sold out na ang South Point. Ngayon, kung hindi ka familiar sa teritoryo ng Vegas, hindi tayo nasa mismong strip. Medyo malayo pa tayo, mga 4 na milya pa siguro. Alam mo yon kung saan mo makikita ang circus sa dulo? May MGM, Paris, at iba pang pasyalan doon. Doon magaganap ang tow truck convention. Nandito na tayo. Malachi and Grandview. Hindi ko nakala na ganito ito kalaki. Nakapag-check-in na kami sa hotel at astig dito. Pool view kami sa 12 floor ng Grandview, na 12 floors lang pala. Akala ko mas mataas ito. Sobrang workaholic ko talaga. Una, ida-download ko lahat ng footage, ilalagay sa MacBook, at gagawa ng mabilis na rough timeline. Supercharge lahat dahil sa Blue Yeti. Pinopost ko ang biyahe sa TikTok, Facebook, at Instagram si Pep. Sinisigurado ko maayos lahat. Pagkatapos magpahinga at mag-relax, baka pumunta ako sa 1 o 2 kasino. Anong paborito mong kasino na pinakamadaling manalo sa mga slot machine? Hindi ako sugar roll dahil madali akong kabahan. Kapag nanalo ako ng $10, agad na akong nagka-cash out dahil baka matalo ako ng $1,000. Walang sense, pero baka swertein ako ni Hulk na yung gabi. Bukas na mamaga, mag-check-in ako sa track. At mukhang Webes at Biyernes lang ang show. Kung pinapanood nyo to, baka Sabado o Lunes na ito mapalabas. Sana manalo ako ng unang pwesto. Hindi ko inilagay lahat ng pera ko kay Hawk ng basta-basta. At hindi rin namin dinisenyo ang lahat ng ito ng wala lang. Passion project ko ito, parang extension ko na rin. Gusto ko talaga itong mga ganitong bagay. Alam mo yun, mahilig ako sa social media. Gusto ko mag-post ng mga pinakamagagandang trabaho, pati na rin ng pinakamagagandang kagamitan. Kita na mahilig din kayo dito, kaya ko rin to ginagawa. Passion ko talaga to. Kapag nakuha ko ang unang pwesto na tropeo, mapupunta ako sa cover ng American Toll Times na nagawa ko na. Kaya sa tingin ko, wala pang towing company na na-feature sa cover ng sunod-sunod. Ay, tama mo ako kung mali ako. Ina-assume ko lang. Tingnan natin, i-update ko kayo. Baka mag-video ako mula casino kung pwede. Balik sa pag-e-edit pare. Ibang klase talagang Vegas, tol. Pwedeng alas 6 na ng umaga at andito pa rin ang mga tao, halatang puyat at matagal ng gising. Ako mismo, medyo sinuwerte ako kagabi. Nagsimula ako sa 200. May 800 na ako ngayon, kaya mababayaran ko na ang pagpapalinis ng truck ko na kukunin ko ngayon. Pagkatapos, pupwesto na kami sa arena. Ngayon ay Miyerkules. Bukas at Biyernes ang event para sa publiko, na yon ang staging. Good luck sa lahat. Sana manalo kayong milyon-milyon. Tandaan, laging panalo ang casino. Pare, 36 na ako. Trabaho ko to, nasa dugo ko na. Dito ako lumaki pare. Dinala na ako sa unang tow show ko nung 2 taon pa lang ako. May video pa nun mula sa nanay ko. At ngayon, na-excite pa rin ako kapag may tow truck. Kaya, ito na ang kompetisyon. Nakikita ko ang 2 Jordans. Yung dilaw at berde. Parang kulay ng buong estado. May flatbed carrier na pang 3 kotse. Stig yun. Ay grabe, mukhang may kompetisyon ako. Hindi ko pa naririnig ang kumpanyang ito. Hindi ko pa naririnig ang kumpanyang Yellowstone Towing and Repair. Pero maganda ang truck nila. Pare, alam mo ba? Grabe, naiinggit ako. May synthetic cables ka pa sa mga auxiliary. May custom spreader bar mounts ka pa. Sige ba, ayos ka. Ayos ka. Oo, astig yung synthetic sa auxiliary. Bakal sa mains at sa deck winch, pero ang ganda niyan. Grabe, ang dami nilang dumating. Para silang mga truck ng bumbero. Ayos to. Gusto ko to, nakakatawa. Kasi ang nag-wrap ng truck ko, ang retrospec, siya rin ang nag-wrap ng mga truck ng Royal Coach na nandito ngayon. Siya rin ang nag-wrap ng SNO Towing na nandito rin. At syempre, si Hawk. Lahat kami ay mga lokal din. Kaya todo ang pagre-represent ng SoCal. Ilabas ang mga outrigger. Hindi ko alam na kailangan pala namin gawin yon. Hindi nila ako tinanong. Ano sa tingin nyo? Maganda ba ginawa nila? Nagpakatotoo na talaga ako. Pero yung biyahe sa disyerto papuntang Vegas, grabe, nakakabaliw. Oo, maganda ginawa nila. Dumi lang sa ibabaw, insekto, bintana. Ayos na, tol. Oo.
Tapos na kami lahat. Nanalo ako sa casino kagabi kaya mababayaran ko na ito ngayon. Uy, sa kanya mapupunta ang pera ko pare. Kasi siyang may hawak ng order dyan. Hindi ko alam kung may track na ron. May ibang tao pang darating mamaya, pero inaasahan kong 3 beses pa ang dami ng track. Sabi ko maaga pa, sana dumami pa ang mga track para mas maganda ang kompetisyon. O sige Josh, nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon kita ako ng kompetisyon. Ang astig nito pare, nasa loob ako mismo ng arena ng hotel kung saan ginaganap ang mga laro at iba pang event. Kaya hinahati nila ang kompetisyon base sa timbang. Malinaw na light duty ito. Malinaw na heavy yon. Mukhang western towing ito mula sa Phoenix. Astig yan pare. Pare, ang aga ko. Uy, tingnan mo yan. Gusto kong makita yon. Alam mo ba kung saan tayo paparada? Mauna na kami. Ikaw, bahala dito. Tabi ng track sa parehong anggulo ng pwesto niya. Ang Boss Towing. Oh, nakuha mo. Sandali lang, gusto ni Marcelo mag-video habang pumapasok ka. Ang saya na gusto nilang gawing palabas ang pagpasok ko. Gagawin ko rin itong palabas. Ipinagmamalaki ko ang track na ito. Ilaw, kamera, aksyon. Makinig ka sa mga lilang switch. I-video niya ako. Kailangan niyang gawin ito na maayos. Siya nga pala, itong mga switch ng Vanek Fabrication. Sobrang nahuhumaling ako. Gusto mo tumawa? Isa lang itong walang katapusang pag-iisip. Minsan, alam mo na, nagsasalita lang ako ng malakas. Naisip ko kung bakit kakaunti lang ang kompetisyon. Baka kasi alam na nila kung ano ang paparating. Diyos ko, ang yabang pakinggan nun. Pero, mali ba ako? Hindi ako magsisinungaling. Kinabahan ako sa M100 sa kabilang tow show. Panalo talaga yung M100 pare. Hindi ko alam kung tulad ko rin kayo. Lahat ng track na to may rear boot camera pero hanggat kaya di ko ginagamit at di ako nagyayabang. Wala namang ibig sabihin nun. May iba pang track dito, kaya pwede kitang ilipat kung gusto mong ibabayan. Nasa iyo ang desisyon. Iwan ko na lang itong nakataas dahil sa rap. Ako nga pala si Jimmy pare. Joshua pare, masaya akong makilala ka. Salamat. Diyan ang sinabi ko, personal lang talaga na ayoko gumamit ng mga ganyan. Alam mo yun, yung masyadong umaasa sa teknolohiya. Tinuruan ako ng tito ko maraming taon na ako nakalipas. Nung una ako natutong magmaneho na hindi mo kailanman at ginamit niya talaga yung salitang hindi mo kailanman. Laging tingnan ang kaliwa at kanang salamin kapag umaatras. Kaya palagi kong sinusuri ang kaliwa at kanang salamin ko. Kapag palagi mong ginagawa yon, nagkakaroon ka ng idea kung gaano kakalayo. Sobra kang umaasa sa teknolohiya. May gamit naman ito at maganda para sa ilang bagay. Pero para sa akin, mas mabuting pag-aralan mo muna ang track ng walang teknolohiya. Ano bang alam ko? Nagmamaneho lang ako kay Hulk at may track na parang sa comics. Grabe pare, may kakaiba talaga sa all black na track bro. May limo tip pa siya dito, ang astig nun. Ang kakaiba dito, walang decals, walang dot, wala talagang kahit ano. Iniisip ko kung bagong-bago lang ba talaga itong track o baka sa estado nila hindi na kailangan. Ayan na. Kaya pala may not for hire tag ito. Ganyan mo pala nilulusutan. Ang ganda nito, talaga. Gustong gusto ko ito. Sobrang linis pare. Parang pwede akong kumain dito, kumuha ng sushi at kainin dito. Ngayon, yung roll-up doors, muntik ko na masabi na RC. Gusto ko makilala ang may-ari nito, ang astig nito.
Meron tayong Boss Towing Diesel Roadside. Ang laki na sleeper na yan. Isipin mo kung ano magagawa ako gamit lahat ng media stuff ko. Nasa kanto ang Prime Towing at maaga pa ito. Marami pa tayong taong mag-check-in, kaya babalikan ko kayo agad ngayon. At ganito ang itsura niya mula sa taas habang nagsiset-up tayo. Nandyan si Baby Hulk ko. At bukas at Biyernes, naniniwala akong papayagan ng publiko na makapasok dito sa baba na magiging astig. Bukas lahat ng toolbox, malamang bukas din lahat ng ilaw. Dapat talagang masayang event ito. Ito ang behind the scenes habang inaayos sa mga booth. Kaya bukas kapag ito'y bukas lang sa publiko. By the way, kung di pa kayo nakakapunta, tingnan nyo lang kung may malapit sa inyo. I-google nyo lang ang Tow Show. Meron sila sa Florida, Tennessee. Ay, ano ba yan? Ang dami nilang mga bagay dito. Grabe, mas malaki pa ito kaysa sa nasa Tennessee. Alam ko meron din ganito sa Florida, Tennessee at dito. Masaya talaga ang mga driver, masarap silang kasama pare. Katulad lang din kami ng iba. Masama tingin ng iba sa industriya dahil sa pasaway, pero cool naman kami. Sa tingin ko, kailangan ko nang bumalik sa hotel room kung mahahanap ko. Bro, ngayon lang ako nakakita ng track na ganito. Ano to? Ngayong araw, naniniwala ako malalaman ko kung magbubunga ang lahat ng usapan at paghahanda sa unang pwesto. Ayos na ang coffee station, kaya kahit sino pwede nang kumuha ng kape. May iba't ibang pod sa side na to at may backup na may dobleng kape na dito. Siguro dapat itaas ko rin ang boom ko, ano? Dapat ginawa ko sana. Mayos ko na yung outrigger para mailagay ko araw-araw ang mga sombrero, kahit 2 araw lang. Doon ko sila ilalagay para may madaanan ng mga tao sa kabila. Sana lang walang dumating at kunin lahat ng isang bagsakan. Ito yung mga holographic sticker, astig sila, at tinatawag lang nilang sombrero ni Pepper. Naka-on na ang track. Ayusin ko lang ang mga outrigger, gaya ng pinakita ko sa iyo yung sombrero. Pero hindi ko alam kung paano to gagana para sa show, kasi medyo walang laman na yan. Nagtataka ako kung basta na lang bumuboto ang mga tao o may hurado. Tara, silipin muna natin ang mga kalaban. Oh, ito medium duty. Ibig sabihin, ubos na ang mga heavy. Ay, naku. May rotator, ang Big Valley Towing doon sa taas. May rotator ng Big Valley tayo. Sons of Towing, Unit 100 at Unit 52. Pagkatapos ng SNL Towing at Chem sa likod, iyon na ang lahat ng mabibigat. Hindi kasali sa kompetisyon ng binibenta. Kayo para malaman yung hindi ako nagsisinungaling, hindi ko iboboto ang sarili ko para patas. Iboboto ko kung sino sa tingin ko ang pinakamahusay maliban kay Hawk. Pero nagiging aktibo na talaga, sobrang dami na ng tao. Etong sinasabi ko pare, bawat isa sa kanila iboboto. Kaya tara, hanapin natin ang voting booth. Kamusta kuya? Anong ginagawa mo? Ano yan? Gusto ko sanang kumuha ng beanie. Ha? Ako nang bahala sa'yo. Sige, ako nang bahala sa'yo. Grabe to pare. Tingnan mo, ang dami na nagtitinda dito. Mapapaisip ka kung practical ba na may mahigit 200 nagtitinda. Basta makabenta sila kahit isa, sulit na. Sasabihin ko kung bakit. Nung pumunta ako sa Tennessee Tow Show na lagi ko nababanggit,
May booth si Easy Pete doon, kaya nakuha ko sila. Ano ba yan? Hello, pumayat ka at gumanda ang pakiramdam. Subukan mo ang vibration. Mukha ba akong kailangan magkapayat? Ang ganda ng video na to. Gawin mo ng tama yan. Alam mo, gawin natin ng tama. Anong pangalan mo, bro? Joshua? I-re-record kita, Joshua. Ang pangalan ko ay Tiger. Alam mo ba ang tungkol dito? Wala. Ito to. Ito ay micro-vibration full body therapy na hindi katulad ng micro. Oh, tumalikod siya. Oh, handa ka na ba? Ito si Joshua na malapit nang gumanda ang lagay niya. Yumuo ka ng kaunti sa tuhod mo, konti lang. Baba. Ang 10 minuto rito ay katumbas ng 1 oras sa treadmill at nakakasunog ng 200 calorie. Oh, kaya nawawalan ka ng mga 100 hanggang 200 calories bawat 10 minuto dito sa bagay na ito. Oh, gusto ko yan, yung beanie na may salamin. Maganda at nakakatulong sa kalamnan. Isang session, pagbaba mo, mas okay na ang pakiramdam mo. Huwag lalampas ng 60 minuto. Map, dude, mukha kang gusto mo to or parang aktibo kang tao. Medyo natutowing din ako pare, kaya tinitinan niya to, ayos siya, magaling ang balanse niya. Pwede ka pang mag-squats dito, pwede ka mag-planks, pwede mo gawin. May mga resistance bands din kami nakasama at pwede mo ikabit dito. Kaya kapag ganun, tama. Gusto mo bang subukan? Interesante. Pero kung magja-juggle ka habang nakatayo, may kalaban ako. Anong tingin mo, bro? Kumusta? Ayos naman. Dapat mas maganda ang pakiramdam mo. Araw ng pahinga. Ano to? Rave vibe ba to, tol? Ito ba? Ito ang booth dito. Ano to? Anong nagiging itsura nito sa tingin mo? Ako ba ang nagsisetup nito? Hindi ko pa to nakita. Pro siya. Oo. Kita mo, ang galing ko. Sige na, pinatahimik niya ako pero itiklop ko na lang ang buntot ko saya. There's a difference there, huh? Kamusta, bro? May nakuha ka? Meron. Ramon. Kakaiba. Kamusta? Nakita ko yung truck ninyo, dinala ninyo. Maliit na 30 yan. Sige, anak ko rin si Ramon. Kamusta, Joshua? Nag-message ako sa Instagram mo. Ninakaw daw yung mga sombrero sa truck mo. Sabi nila may Zycan na kumuha, totoo ba? May mag-asawang nagsabi na may puting lalaki raw na kumuha ng lahat. Hindi ka nagsisinungaling. Grabe naman. Oo, nag-message ako sa'yo. Ewan ko kung may galit lang siguro. Oo, ganun. Sige, hahanapin ko na lang yung taong nag-iwan ng mga bakas ng paa. Sige, pupuntahan ko. Salamat sa abiso. Hindi ka nagbibiro. Oo, sinabi ko na sa kanila. Nakakalungkot naman yon. Hanapin at sugurin mo sila ngayon. Pumunta siya dito para kunin yon pero may kumuha sa kanya. Anong balita? Nandito ka na. Nakakalungkot. Hello. Hi. Sa totoo lang, technically hindi naman sila binibenta, kaya hindi ito pagnanakaw. Pero pare, para talaga yun sa mga bata at fans. Kaya nga kinukuha ko yun para sa kanya. Pero kung okay lang, magpa-picture muna tayo. Stig na pwesto yan, tol. Mga 1 pulgada ka lang. Buti na lang hindi ko nilabas sa magkabilang gilid. Pack. Uy, nag-iwan sila ng sticker, ha? Bobo, kayo magnanakaw, hindi nyo pa nakuha lahat. Sige, kunin mo na, pare. May extra akong sombrero, sapat para ngayon at bukas. Kaya bibigyan kita ng isa para bukas, Tash. Siyempre, kukuha ako agad para sa'yo. Bam! Tingnan mo yan. Siya, maliit na tropa. Ito na. Salamat. Nakuha mo na agad ang pang-biyernes mong tago, tol. Hindi ko alam paano ko gagawin bukas kasi malamang siya na naman gagawa nun. Baka kailangan kitang kontakin kung gusto nila ng isa. Salamat sa boto, bro. Lagi kitang napapansin. 2 boto ang panalo kaya buong pangalan daw. May pangalan ka na. Gusto ko yan. Uy, kilala ko yung kumpanya na yan. Dapat ko ba malaman? Opo, sir. Oo. Para ito sa balsa. Kaya parang badge lang ito. Oo. Tada! Madali lang yon. Gamitin ang mouse para piliin ang track. Tingnan natin. Anong ginawa mo sa daliri mo? Normal lang yan.
Anong pinutol mo? Kailangan ko ba ng kutsilyo? Iboboto ko sila. Kailangan ko bang ilagay? Ang email ko rito, magiging pandaraya kung iboboto ko ang sarili ko. Salamat. Heto na, Sono. Suwertehin ka. Salamat! Itigil ang tunog sa palit. Ganyan ang ginagawa namin sa Scannerman. Ako si Josh, mula BC Towing. Hi, Josh. Palagi kitang tinatawagan. Hello, mga Gino. Kumusta, pare? Kilala kita. Ano nangyayari? Tatanggalin na lang kita sa edit. Kumusta, sir? Mahilig ka ba sa TV? Paano mo nalaman na nandito kami? Kawawa naman ang tatay ko. Nasa attendee self-registration siya. At ako naman, may exhibitor hall pass. Kumusta, kuya? Pinapanood kita. Para saan ka bumoboto? Ibebenta mo ito. Ayos, Tingnan mo to. Alex, kung nanonood ka, may fans tayo dahil nakita ko ang Milwaukee Packout System. Ito yung sinimulan natin. Tingnan mo kung gaano kaganda at astig nito. Ang galing nito. Ngayon, bihira mo na to makita dito. Parang, wow bro, ano to? Kasama ka ba sa Unique? Oh, unique to. Ako si Steven, Josh. Nice makita ka ulit. Anong modelo to kumpara sa Miller? Ako may 50, si Alex may 70. Katumbas ng 35 So, ito ay 35 tonelada. Isang 30 tonelada. para sa NRC. Tingnan mo, tungkol sa NRC, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang likod nito? Kaya ang likurang bahagi ay isang pusher. Ibinagdag ito sa chassis. Mayroon itong ABS na preno. Nakabolt ito sa frame. Ginawa ito ng NRC ng espesyal para sa amin para mag-scale kami sa ilang mga truck ng basura, punong truck ng basura, mga truck ng bombero, mga ganun bagay. Kaya tinatanong ko, kasi maliit ang mga silindro kumpara sa truck ko. Paano ito gumagana sa tagiliran tulad ng recovery o rollover? Slider lang ito, straight stick lang ito. Hindi ito umiikot. Kaya ang kaya ko lang gawin ay mag-slide palabas sa likod. Kaya ang kaya ko lang gawin ay kunin ang kahit ano sa likod. Nakakatuwa yun. Kaya nitong umabante, umatras at gumalaw, pero hindi umiikot. At ang astig dito, kung titingala ka, meron din tayong 225s. Kung titignan mo ang silindro sa gitna, nakikita ko, kita mo rin ang dalawang uka sa mast. Yun. Pinapakabitan namin ng mga secondary lock. Ngayon, imbes na ang boom ay nasa harap, kung may makuha kaming kargadong truck ng basura, pwede namin islide ito paatras at ay lock sa mga secondary lock para maipasok ang boom na siyang nagpapatakbo ng wheel lift. Dahil nakapasok na ang boom sa sleeve, kaya na nitong buhatin ang wheel lift kahit may karga. Ahente ka ba? Parang kabisado mo palikuran. Ang galing yun sa track. Ako nga hindi ko alam lahat ng detalye sa track ko. Maraming tao ang hindi talaga alam ang tungkol sa mga bagay ng NRC. Sumali ka ba sa Patimpalak? Hindi, kasi pakiramdam ko may mabigat akong kalaban dito. Maganda ang kinalabasan. May isap kalating taon ba kayo? May isasali ba kayo sa Patimpalak? Hindi. Bakit? You won. Sa inyo na, kayo ang panalo. Alam mo, marami nagsasabi na darating ka raw. Pero hindi. Ayaw lang nila masayang ang oras nila. Ikaw lang yon. Ayos yan pare, salamat. Pero titinan ko lang yung track. Siyempre, mag-enjoy ka sa show. Saan siya pumunta? Dito, bumibili ng tow truck ang lahat sa Southern California, kasama si Mark Batts na may-ari ng bakal. Siya ang nagbenta ng lahat ng tow truck namin sa tatay ko sa loob ng maraming taon, kahit bago pa ako ipinanganak. Sa totoo lang, tinumo to, pareho sila ng birthday. 1,900 at 64, Mayo 24. Eksaktong pareho ng kaarawan. Ito ang booth ng tow industry. Oh! Alam niyo ba kung sino to? Siya ang sikat na taga-rap. Kumusta kapatid? Kumusta? Pare, Kumusta naman ang feedback sa rap, pare? maraming lumalapit sa amin. Nakakatuwa talaga. Nakikilala ka ba nila? Oo, nakikilala nila ako. Sinasabi nila, ikaw yung lalaki sa video. Anong may bigay ng palatandaan? Yung shades ba? Oo, yung shades. Tinatawag pa nila akong payat na lalaking may salamin. Mas mabuti na yun kaysa sa matabang lalaki na may salamin. Oo, pero sa baba, ang daming tao. Parang nagsisiksikan sila sa truck mo, pare. Grabe talaga. Bukod sa truck ko, SNL ang binoto ko, hindi sarili ko. Nirap mo rin yung rotator. Oo, ayan. Ang sa'yo kasamang Royal Coaches. Ni-rap mo rin yung Bumblebee para sa inyo na nanonood. Oo. Yung SNL rotator ang tinapos mo bago Hulk 2.0, tama? Yung ginagawa mo nun. Oo, pinakita ko na sa'yo dati yung mga sample niyan. Yung reflective. Oo, pinag-usapan natin dati ang pag-rap ni Hulk. Sabi ko, tingnan mo, kakagawa lang namin ito. Ito mismo to. Kakagawa lang namin noon. Tapos sabi ko, alam mo ba, ginawa namin yung reflective. Oh, pinakita niya sa akin demo ng reflective gamit ang phone na ito. Sabi ko, gawin na natin.
Kaya maganda ang desisyon namin. Oo, at ang maganda dito sa track na to, sa totoo lang, isa sa mga paborito ko ay yung kadena ay reflective. Buong kadena, reflective lahat. Ang astig talaga. Pero ikaw bang bumoto para dito? Seryoso, oo. Bumoto ako para sa SNL. Ang galing nun. Talaga nakakapagpakumbaba yan, sa totoo lang. Yung mga nanonood ko, akin yun. Nirecord ko lahat. Astig talaga, parang pinapalakpakan ko sarili ko. Weird bumoto sa sarili, parang mayabang. Pero gusto ko talaga yung track na yun. Yung track na yun ang dahilan kung bakit pinili ko yung reflective. Kasi hindi pa ako nakakita ng reflective na rap dati. Alam mo yun, hindi naman talaga ako mahilig sa rap. Hindi pa talaga namin nagagawa yun. Ako pa nga nagkabit nun. Yun din yung track na pinakita mo kung paano mo ni-rap loob. Ah, si Hawk pala yun. Oo. At pagkatapos, meron pa tayo. Ito yung litrato na pinadala mo. May malalaking trabaho ka na ba o may nagtatanong na dahil sa video? Kami, sa totoo lang, marami kaming proyekto ngayon. Oo, abala ka talaga. Sinasabi ko yan. Pero alam mo, literal, gaya ng sinasabi ko sa lahat, napakadaling lagyan ng rap. Sobrang dali, lalo na para sa amin. Kasi matagal na namin ginagawa to. Yung disenyo, ang pinakamahirap na bahagi. Naranasan ba yan kasama ka? Pwede ka magpadala ng render na nagiging milyon-milyong bagay. Tapos, kailangan pa maaprubahan lahat ng pagbabago. Kailangan ko itong tawaging analysis paralysis. Alam mo kung ano pa nakakabaliw? Yung isang maliit na pagbabago lang, alam mo yon, tulad ng sinabi mo sa akin. Sinabi mo talaga, dagdagan ng dilaw. Oo, ginawa ko at gusto ko. Alam ko, tingin ko pula yung original. Oo, tama. Maganda siya, pero gusto ko talaga yung dilaw. Ang problema, magkakaroon ka ng 4 na version at mapapaisip ka kung alin ang pipiliin dahil lahat maganda. Kaya yung track na yon, pwede sanang 4 ang naging itsura kung isipin mo. Yung dilaw, yung pula, meron pang isa na asul yata. Yung asul. Oo, may mga bitak siya imbes na brick. Para sa akin, maganda ang kinalabasan. Kahit saan ka tumingin, nandun ang track nila. Hindi mo na maitago ang ginawa mo ngayon, pare. Ayos lang kami, sa totoo lang. Sana mapansin ng mga tao yon at dumami pa kliyente mo. Hahanapin ko ulit si tatay, pero sana makuha mo unang pwesto, pare. May 3 kang tsansa para sa una. Kung manalo ko sa SNL o Road Coaches, yun na lahat. Pag nakuha ko lahat ng 3, top 3 na, bibilhan kong sarili ko ng ahas o kung ano man. Sige, magkikita tayo ulit, pare. Parang tatak ko na yan. Pauman na imposter. Uy, kumusta ka? Kakakita ko lang kay tatay. Alam ko, ayokong istorbohin ka. Gumagawa lang ako ng mabilis na video kasama si Mark gamit yung retro na yon, pero stick. At sa tingin ko, lalabas ako sa TV mga 1 linggo mula ngayon. Makikita ka rito. Si Ginong Mark Batts ito. Oh, hindi ko alam kung nasabi na sa'yo ng tatay ko, pero nagsimula ako ng podcast. Gusto kitang maimbitahan doon. Sinabi niya sa akin. Naanyayahan na niya ako. Hindi ako makakapunta Biyernes, pero may plano kami. Sabi niya kung hindi ngayong linggo, sa susunod, makikipag-ugnayan ako sa'yo. Gaano na katagal? Alam ko nabanggit ko na, pero gaano ka na katagal nagbebenta ng tow truck sa tatay ko? Ako? Oo. Nakilala ko ang tatay mo noong 1989. Ipinanganak ako nung 89. Oo. Kaya simula pa noon ako'y si Emilia. Ipinanganak kami sa isang araw at taon. Sinabi ko lang yan sa camera. Mahilig siya mag-trivia. Kayo ni Bill makakakuha ng me. At si Bill mula Santandra. Sige, abutan ko kayo mga pare. Pagpalain ka pare, salamat! Maraming kawili-wiling karakter at personalidad dito. Alam mo yan kapag may batang nawawala sa grocery at tinatawag ang magulang sa PA. Pakiusap, ang magulang ni Josh Barcosta ay pumunta sa harap. Gagawin ko yan ngayon. Pakiusap, ang may-ari ni Petra Sewing ay pumunta po sa harap. Ang anak nyo ay tanga at nawawala. Naniniwala kang ikaw ang unang humili ng kape? Oo, talaga? Oo, nakita ko yon. Kailangan kong buksan ang AC power ko para sa coffee machine gamit ang Blue Eddy app. Nung nasa tabi na kami ng kalsada, Tapos na, bukas na. Kaya. Maglagay lang na nais mong dami ng tubig para sa kape. Perfecto. At bubuksan mo ang likod. Ilagay mo na lang. At eto na, isang masarap na tasa ng kape. Ayos. At may creamer ako riyan. Meron ako mga ito, asukal at half and half. Anong klaseng papel ito? Mga $15 ang isang tasa ng kape. At pipili ka lang, meron akong vanilla, Vanilla tayo. French vanilla. Maganda track mo pare, na-excite ako makita. Pinagandahan talaga nila to Oo, ginawa nga nila. Ayan na po sir, salamat. May libre kang isang tasa ng kape. Salamat sa hayop! Pair. Salamat, wala nga naman. Mag-enjoy ka. Sana nadala ko ang camera ko. Nabalik ko na ang coffee station.
Itapon mo ito sa basurahan. At ayan na. Si Josh ay nasa pagiging ina. Ano meron? Para sa mga manonood ko sa YouTube na hindi ka talaga kilala mula sa Instagram at iba pa, gawin mo yung catchphrase mo na kinahumalingan ng tatay ko. Tara na, alam mo na ginagawa natin dito. Sobrang nahumaling tatay ko sa Instagram Reels ng taon to. Nakuha niya ang numero, inimbita dito, sabay kami nag-lunch. Astig siyang tao. Mga 80 taon ka na sa towing industry. Totoo, lumang paraan. Maraming kadena bro. Tingnan mo yung mga truck at loob, di ako nabibiro. Kakatapos lang nila pare, ang lupit. Oo, tara tingnan natin. Tingnan mo. Nandito ang tatay mo, di ba? Oo, nandito siya. So totoo lang, dapat lang. Ayoko talaga sa dumi. Tingnan mo, krimen na yan. Pinupunasan ko naman habang ginagawa. Lagi siyang kung saan-saang panig ng mundo. Palagi siyang ganon. Hindi maganda yan pare. Mas okay sana kung konkreto na lang. Kaya kumuha ako ng basahan para panatiling malinis ang mga mahahawakan sa pagitan ng eksena. Ngayon, talagang mapupunahan pa dahil marumi ang track sa puntong ito. Lalo na't lahat sila ay nalalantad sa dumi na to. Lalo na kapag naglalakad ang lahat, mas lalo lang kumakalat ang alikabok. Pinapasok ko lahat ng mga bata sa loob ng cab at nag-enjoy sila. Sige, tandaan una sa lahat, truck ito para sa trabaho. Show truck naman pangalawa. Mas maganda, mas maganda. Magaling kang maglinis nito. Isa yan sa pinakamahirap linisin. Madalas akong tanungin ng tatay ko, Josh, nagasgasan mo na ba ang underlift? Madaling makalimot at ito agad ang napapansin gaya niyan, oo. Ganyan dapat itsura ng underlift ng tao pare, natatakot ako. Salamat sa oras mo pare, ingat ka, ikinagagala kitang makilala. Ano masasabi mo sa truck? Grabe, ayoko ng alikabok kasi medyo pandak ako, pero kamusta tol? Nakita ko yung TikTok mo, pinakita ko sa'yo, Senior Beanie. Nakuha mo ba sa truck? Oo, nandun siya. Pinanood ko yung video at sabi ko nahanap ko. Buti na lang nakuha mo, siguro kasunod lang kita. Ilan pa natira nung kinuha mo? Astig yun. There's like Pagkatapos mong kumuha, may nagsabi sa akin na may dumating at kinuha lahat. I Sabi ko may isang lalaki, tapos sabi ko bro, para sa mga bata yun. Alam mo, para yun sa mga fans. Kaya kung sino man ang kumuha ng lahat, sinira niya para sa iba. Pero buti na lang at nakakuha ka bro. Alam ko, sabi ng tatay ko, kailangan natin pumunta sa truck niya. Oo, yun niya, nakita ko siya, nandito siya. Oo, tama. Gusto ko mapapicture kasama siya. Masaya akong nagustuhan mo ang truck bro. Salamat. Grabe, sikat ako. Oh, tama na ang pakikisalamuha. Tingnan mo to. May naririnig akong tugtog at akala ko galing sa mga speaker sa arena kasi ang lakas at ang bigat ng bass. Pero galing pala sa track na to. Ayun, mabuting kaibigan namin yan pare. Kailangan ko silang tingnan. Grabe naman. Hanapin mo ang may-ari. Gusto ko siyang makausap tungkol dito kasi ang lupit ng sound system nila pare. Lagi pa silang may magagandang tow truck. Noon, muntik mabalile ko kakatingin sa kanila ilang taon na ang nakalipas habang nasa freeway at nalampasan ako. Mukha siyang tinatawag nilang Towminator. Parang TOW Minotaur. Grabe, ang ganda nun. Pero oo, yung atensyon nila sa detalye halos walang kapantay pare para sa isang flatbed na ganito kaastig. Tandem axle din siya, gaya ng sa atin. Uy kuya, ang astig ng show na yon. Tapos na ang unang araw at lahat ng botohan. Medyo kakaiba, kaya tingin ko may 2 boto. Yung binoto ko para sa SNL ay popular vote. Yung mga lalaking may clipboard ay assigned sa ilang tow truck bawat klase. Sila rin ang pumipili ng panalo sa klase na iyon. Astig yun. Ipinapakita lahat tapos makikita mong pumapasok ang lahat dito. Nakakainis kasi may kumuha ng lahat ng sombrero at beanie sabay-sabay. May naitabi na ako para bukas, alam mo na. Medyo naplano ko na kung paano ko gagawin yun. Ilalagay ko lang sila, ewan ko, siguro sa loob ng truck.
Kapag nakita mo ako, humingi ka na lang at ibibigay ko sa'yo sa ganung paraan imbes na yung parang, uy, kumuha ka ng isa pero maging magalang. Alam mo yung mga video tuwing Halloween na lumalabas taon-taon, kung saan may bata o may nanay kasama ang mga anak niya, tapos kukunin nila lahat ng candy at tatakbo sila palayo? Ganun yun. Alam mo, sinisira nila para sa iba. Nakilala ko rin maraming astig na tao. Yung dalawang alamat. Si James Kirk mula sa buong estado at Hilaga sa Bakersfield at ang alamat na 10 West si Mr. Katie mismo, J.R. Katie. Tara, makipagkumustahan tayo sa lahat. At oo nga pala, nakilala ko na rin sa wakas si Tow Truck Wags. Para sa inyo mga tagahanga, tandaan nyo nung pumunta ako sa Tennessee para sa Wall of the Fallen at tiningnan ang Pope 2.0 habang ginagawa pa lang. Nakita ko siya roon pero di ko alam na sikat pala siya. Sikat kami sa magkaibang paraan. Hindi pa siya sumisikat sa YouTube pero doon ako sumikat. Oo, sinabi ko ang salitang fame. Tumahimik ka, doon ako sumikat. Si Tow Truck Wags mas sumikat sa TikTok at Facebook, kaya marami siyang followers. Astig din siya pare, nag-selfie kami, baka i-post ko dito. Sinabi ko sa kanya na kung makita niya ang truck ko, mag-selfie siya sa harap. Magandang exposure yon para sa amin. Hanggang dito muna ang unang araw, babalik ako bukas. Siguro hindi ko na ulitin ang recording, napanood mo na. Baka hintayin ko na namang alas 4 para sa announcement ng nanalo. Kaya abangan nyo at hilingin yung swertihin ako dahil kapag nag-fast forward ako, isang araw agad ang lumilipas. Nakakross ang mga daliri ko para swertihin. Sana si Hope ang manalo ng grand prize, baby. Sige. Maraming salamat. Inaanyayahan namin kayo bumalik next year para sa American Common Los Angeles Showcase. Kung gusto niyo pumunta sa Texas, kasama ang mga nakatira doon. Masaya rin yun. At ang pinakatodo ay Walmart. Nasa kwarto ulit ako at magkakasunod ang mga interview ko. Pero kung makikita mo kung ano nandito mismo sa Outrigger, nagtagumpay ang tropa mo. Best in show, tignan mo. Sobrang proud at saya ko sa tropeyong ito. Kinunan ko ito gamit ang iPhone. Ubus na ang paninda at naipamigay na ang lahat ng sticker. Sa susunod, shippo na dadalhin ko. Ang sama ng pakiramdam ko. Saludo ako sa nagbenta ng lahat ng gamit ko agad sa unang araw. Sana nag-enjoy ka dyan, kapatid. Pero eto na tayo. Easy lang, Pit. Retrospect. Ang galing niyo talaga. Ang saya ng event na to. Ang dami kong nakilalang tao. Parang libo-libong selfie. Nakakapagpakumbaba kasi sinasabi ng iba na pinapanood nila gawa ko at gusto nila kung paano ako mag-rig. Marami raw silang natutunan at baka makasali pa ako sa mas maraming ganitong palabas. Alam mo, yung ibang conventions sa labas ng Tow Truck World, parang semi-shows lang. Masaya lang talaga. Tatapusin ko na ang pagparado ng track at mag-boom out na ako. Maglalagay ako ng litrato dito, pampakita lang. Tapos na ang palabas ko, kaya itatabi na natin si Hoster. At sa gayon, natapos na ang biyahe sa Vegas. Nakakatawa talaga para sa akin. Ang video na ito ay magiging sobrang tanga at kakaiba dahil sa build-up. Tapos bigla ko lang ipapakita ang tropeyo. Ang gandang to, best in show, unang pwesto. Nakalimutan ko yung action camera. Lahat ng trabaho at usapan tungkol sa multimedia station. Nakalimutan ko lang yung action camera sa hotel. Hindi na ako nakabalik para kunin yun dahil may awarding at interviews na. Salamat sa lahat na nanood, bumoto at fans na lumapit sa akin. Parang walang pahinga, siguro nakipagkamay ako sa 1,000 tao at sa tingin ko naka 1,000 selfie rin. Ulitin ko ulit lahat dahil mahal ko ang industriya at sobrang passionate ako. Gusto ko talagang ipakita ang truck. Kaya EZP, Dyneck Fabrications, Retrospect. Alam mo na, sina Bat at Susan Bailey sa pag-aayos nito ayon sa gusto ko. At syempre, salamat sa mga katrabaho kong nag-aasikaso habang wala ako para maiuwi ang panalo. Ang dumi na talaga ng truck na ito. Maling ideya ilagay ito sa putikan, lalo na pinayagan ko lahat pumasok at lumabas ng cab. Susubukan kong maghanap ng mabilisang truck wash bago kami bumalik sa Los Angeles. Salamat American Towman sa pag-organisa ng sobrang astig na event na ito. Para ito sa lahat ng superfans ko. Kasama kayo rito. Salamat sa lahat ng nanonood. Sana nagustuhan niyo ang video. Sana marami pang tow shows. Peace.